po natin kung sino po yung susunod na gagamitin ng Lord. Okay, someone will translate sa ating mga ano natin, no? English speaking. Okay, praise God. Hallelujah. So, siya po ay still single. Hanggang kailan kaya siya magiging single? Naku, pasensya na. Okay, still single at jolly, mabait at nasa music ministry siya. Ginagampanan niya talagang silang magkapatid talagang bless yung kanilang parents, no? Dahil talagang serious silang mga anak ng kanyang mother. Kaso yung mother nila nasa ibang gawain. No? So, hindi na po natin patatagalin at first time ko rin siyang maririnig na magbabahagi ng Lord. At syempre, isa sa pinakamasayang susuporta sa kanya today. Hindi po ba yung itang tenga? Bahala na kayo kung sino yun. Kaya, praise God. Ang sarap talaga, no? Yung talagang yung sama na talaga mahal mo sinusuportahan. Ano? Praise God. Baka may nakahanda pa siyang camera, no? Naka-camera yan at naka-live. Amen. So, tawagin na po natin ang isa sa mga elders of Shinto Karazawa Church, si Elder Aliza. Yes, ate. So, meron kang time to share. Hallelujah. Hanggang 12:40. Marami kang time dahil. Hallelujah. Hanggang 12:40. Hey po, praise the Lord, amen. Actually, I'm really nervous right now, but I praise God. I praise God for this great privilege that He gave to me na mag-share and super. I hope kayo na po bahala. Jesus will lead me, Holy Spirit lead me, hallelujah, amen. So before I start po, let us pray po, hallelujah. Heavenly Father, oh God, thank you for this wonderful day, Lord God. Thank you for this great privilege, Lord God, that you gather us together, Lord God. Lord, we humble ourselves to you, Lord God, be in the midst of our pag-share, Lord God. Lord, kayo po ang gumitna sa amin, oh God. Gamitin niyo po ang aking bibig, Lord God, na kayo po ang magsalita, Lord God, at hindi po ako, Lord God. Lord God, enlighten each every one of us, Lord God, na hindi lang po ito matatapos sa pananalita, kundi, Lord, sa gawa po namin, ito po ay magagawa namin, Lord God. For in you, there's nothing is impossible, Lord God. And your great promises, Lord God, para magawa namin ito, Lord God, nandirito po kami, Lord God, at handa pong magsilbi sa inyo. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Actually, yung sasabihin ko po today, na kimata lang po siya kanina. Yay! Until the last time, nasa densya po ako, hindi ko nasabi ko, yabay do siya. Sabi mo kasi pinagpilihan mo. Grabe, sabi ko. Grabe, sabi ko, ang hirap pala nang tumatayo dito. Tapos first time pa dito pa ako nilagay ni Pastora. Sana yun na pumunta sa church. But praise God, I really praise God. Because I would like to share na tingin ko po, it's a word na binigay din po sa akin ni Lord kasi sabi niya, we should be a good responder. Yung paano tayo magiging good response sa mga gawain po natin. Kasi bago ko po ipasok sa main verse na gustuhin ko pong ipagbulay-bulay, meron po kasi ako narinig na sabi, fasting is not to receive God grace. Fasting is to respond to God grace. Kaya po, ginagawa natin to, it's not to receive, but it's our response to our God. So, sabi po dito sa Romans 12:1 and 2, therefore, I urge you, brothers and sisters, in views of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Amen. So, sabi ko dito, Lord, paano po ba talaga mag-respond? Paano po ba talaga yung right responding?
So, I search, na ang dami ko pong binabasa, ang dami ko pong tinitingnan. Nag-stop po ako, bumabalik-balik pa rin po ako sa buhay ni Jesus. I would like po na to focus on Matthew 4, 1 to 11. So, alam na po natin yung, alam ko po, everyone knows this story of God after he was been baptized. And before he do the public ministry, he fast and pray to the God. So, tingnan po natin. So, bago po mag-start, dahil po medyo naninervous pa po ako, pwede po, let us read po. Pwede po, nakikita niyo po ba? So, pwede po ba, medyo mahaba po siya, Matthew 1 to 11, but let us try to read the Word of God. So, let us stand and sabay-sabay po natin basahin ng Matthew 1 to 11 po. Okay po? Okay, so let us start. In Tagalog or In your own language? In our own language. Wow, pwede po sige in our own language because it's the work of the Holy Spirit. Amen. So, okay po, so let us read Matthew 4:1. Start. Then Jesus wilderness to be tempted by the devil. And fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Amen. So next po. The tempter came and said to Jesus, if you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread. Amen. But he answered, it is written, man shall not live by bread alone, but every word that comes from the mouth of God. Amen. 5. The devil took him and set him in the temple. Amen. And said he will command his angels Next po. Jesus said, again it is written, you shall not put the Lord your God to the test. 8. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. 9. And he said to him, all these I give to you if you will fall down and worship God. Amen. Then Jesus said to him, begone, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only shall you serve. Last po. Then the devil left him, and behold, angels come and were ministering to him. Amen. Thank you po. Let us sit po. Praise the Lord. Amen po. So, talaga po dito natin makikita how Jesus respond sa kanyang mga tawa, ganun po, no? So, bago po natin i-start yung, let us see the background of this situation. Di ba po, ito po yung after nga po ng baptize po ni Jesus. Kakabaptize lang po siya. At he is about to do the public ministry. So, right after Jesus is led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the evil. So, ang tanong po dito sa atin, sabi nga po kanina ni Tita Rose, na sabi nga ba, di ba pag tinatawag tayo, pamisa susunod pa tayo, dahil pa nating sinasabi. So, paano naman daw po ito? After we've been baptized, sinabi na po, the Holy Spirit will lead us in the wilderness. Pag sinabi na tayo, oh, you will be in the wilderness. Ano ang response po natin? What will be our response? Wilderness agad? Baby pa lang po ako eh. Bakit? Wilderness agad? Parang masyadong nakakakaba, diba? Even though we are a beginner Christian, we will say, you will have a trials. Trials? Oh no, Lord, bakit naman trials agad? Hindi ba pag naging Christian dapat happy agad? Yung blessings agad, Lord, 'di ba? Kasi yun yung pangako mo, 'di ba? Lord, sabi niya sa Jeremiah 29:11, your promise is to not to harm us but to prosper us. Yun lang yung pinanghahawakan, sabi. So paano po dito, no? Sabi rin sa Bible. So in the wilderness, sabi kasi in the wilderness, sabi, James 1:2-4.
count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. For you know that the testing of your faith produces steadfastness. And the steadfastness has its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Amen. So, sabi dito, count it all joy. Sabi niya, sa trials, sa atin palang, trials, paano ako magiging masaya? Lord, trials yan. Ayoko nga ng trials kasi nga mahirap, di ba? Kasi test, parang nga. Yung sa atin po, diba, lagi po sinasabi, kahit po sa amin sa church, pag sinasabi ni Pastora, may exam tayo. At Pastora, test po. Parang, hindi po kami ready, Pastora. Parang gano'n, di ba? So, sabi po dito, count it all joy, sabi niya. So, paano ba natin mafe-feel yung joy na ito? So, let us go. Ano ba talaga yung wilderness na sinasabi ni Lord? So, meron po akong slides po dyan na, ito po yung wilderness na sinasabi po nun yung Judean Hills. So, wala po ng desert. It's a desert. So, pag naisip po natin it's a desert, it's drought. Parang, parang dry po tayo, diba? Tapos, lonely. Tapos, parang, hindi mo alam kung anong mangyayari. Parang, dos rabai, parang ganun, di ba? So, pero, ang nakasulat dito, ang desert is not presented as a hopeless place in the Bible. For God has used the desert and the wilderness to speak to His people. Amen. If you are in the middle of the desert season, you're actually not alone. Amen. So, sometimes we feel like when we are in the desert, we feel, Lord, I'm alone, I don't want it. But when we look back on the study of Jesus, study of Abraham, Moses, where they are in the desert, in the place in the wilderness. Nandun po sila sa wilderness. Tapos meron po akong maganda ito po sa Hebrew word, na search ko rin po siya, sabi. Ang Hebrew word ng desert is midbar. Midbar. Wala po akong slide, sorry po. Midbar. Midbar po pala. Midbar is the Hebrew word of desert. And because, yung sa Hebrew po kasi wala po silang vowels. So, magiging M-D-B-R. Ang Hebrew word, ito po coincident lang daw po to na, ang Hebrew word naman po na speak is medaber. So, M-D-B-R, medaber. So, it means like, sabi po dito, Jesus is calling us, sabi niya, in the desert, because Jesus want to speak to us. Amen. Yun po. So, now, we know the count of joy. Kasi sabi nga, di ba, count it with all joy in various trials. Kasi, tama naman po kasi na pagka wala pong trials, ang happy natin, nandun tayo sa worldly things. So, easy lang, Lord. Pero pag there's a lot of trials, yun ang pinaka talaga na, Lord, oh my God, parang, alam mo yun, wala na, talagang bigay na tayo kay Lord pagka in times of trials. But, kasi yun talaga yung ginagamit, Lord. That is the one thing that God is using for us to have a one-on-one na communication. So, let us see kung paano ba to nirespond ni Jesus on that time. So, may 3 points po ako na makikita po natin and we can apply on our lives paano po tayo magkakaroon ng right response or good response to Him. So, first of all, sa number 1 po is obedience. Sa Matthew 4:1. So, sa Matthew 4:1 po, nakasulat po dito, di ba? Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Okay po. So, isipin po natin dito, paano po yung obedience na yon? What is the obedience on that part? Sabi dito, Jesus was led by the Spirit. Si Jesus, si God the Father, He gave us the free will, the free wisdom, the free choice. Kahit sabihin ba natin, kahit nga po siguro nga sa pamilya, ay masakit po sa atin minsan. Ako po minsan tatamaan na sabihin na, hindi pwede yan sa'yo, dapat dito ka. Pero ayoko eh. Diba kahit sabihin mong ililid ka, kahit yung aso maayaw, pero si Lord, nakita po natin yung obedience niya dyan na the obedience by leading in the wilderness to be tested. Talagang,
yung obedience po na makikita natin dito is super na anong pong, hindi ko po masabi, pero alam na niya ng anong mangyayari kasi he know his purpose. Jesus know his purpose. Kaya wala siyang doubt na, okay, because it's your will, God, I will go on that day, I will lead by the Spirit. So, nandun po yung obedience. So, as we Christian, praise the Lord, sabi nga po ni Tita Rose, we are led by the Spirit, kaya po tayo nandito. So, talaga nga po na we are led by the Holy Spirit, kaya po natin nakilala si Jesus. It's not an incident. Hindi pa yung aksidente, pero talagang may right timing si Lord for us. Okay po, so next po, second point is the humbleness po. Amen. So, dito po sabi sa Matthew 4:2, after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. So, nakita po na after he led in the wilderness, he pray and fast. So, prayer and fasting is a symbolize na we humble ourselves, self-denial, na hindi po natin kaya yung nangyayari, diba? Parang, we couldn't do it by ourselves. It's about yielding in Him. Yan po. So, sabi rin po dito sa John 3:16, John 3:16, 17, ito po. Alam ko na po everyone knows about John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that we might save through Him. Amen. So, God sent His begotten Son for us to be a great example. Kasi, remember po natin, Jesus is 100% man and 100% God. So, sabi nga po dyan, di ba, hungry, nagutom din po si Jesus. So, doon po nakikita kung kaya po ginawa yun ni Lord para malaman natin how we can conquer the test. Paano ba talaga natin yung wilderness sa buhay natin? Paano po natin ito mapagtatagumpayan? Mapagtatagumpayan. Doyattara kateru no kaっていうのはやっぱり神様に頼ること、この yielding in the spirit, yun. And sinabi rin po dito about humbleness is about prayer, ne? Sabi po sa Jeremiah 29:11, di ba? Sabi po ko na po kanina, yung 12 po, tingnan po natin. Sabi po sa Jeremiah 29:12, then you will come upon me and come pray to me, and I will hear you. You will seek me and find me. When you seek me with all your heart, I will be found by you. Amen. So, sabi po ni Lord dito, if you humble yourself to me, you will find me. Kasi gano'n naman po siguro yung family po, 'di ba? Yung mother, yung parents and children. Kahit matigas po yung ulo namin mga anak, even though we are stubborn children sometimes, but I know the intimate, ito yung when you yield, when you come, you will find me. So yun ang sinasabi po sa atin ni Lord. Kaya kailangan po natin mag-humble. Kasi alam na po natin yung promise niya. Sabi niya, I will not come to harm you but to prosper you. Pag yun lang sinabi natin, kahit ano palang gawin ko, daijoubu, no problem. Pero hindi niya sinabi yan. Sabi niya, come to me, yield on me, so that you will see ano yung talagang plan ko para sa iyo. Yun yung great respond na makikita po natin dito. Amen po. So, after that so nag-humble na po si Jesus. So, doon po, mahaba po ito, hindi ko na po siya ibabasahin. Pero, doon po sa number 3 is the boldness. Yung boldness ni Jesus sa Matthew 4:3-10. Nandito po yung test po niya, di ba, na nandun na tayo, lalo na po ngayon, tayo, nasa fasting po tayo. After nito, nako, yung kalaban, nandyan din. Oh, gutom na yan, for sure. Nandyan yung inis, nandyan yung social media. Pagbukas natin dito, TikTok agad, parang gano'n, di ba? Yung, ano ba yung news ngayon? Viral, ano ba nag-viral? Parang gano'n, di ba? So, sabi nga po, di ba, kanina rin ni Tita na, kung double worker ang ating mga kalaban, which should be more na mag-work ka, sabi nga po sa 1 Peter 5:8, be sober-minded, be watchful, your adversary, the devil,
prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Sabi niya, di ba? So talagang, tinest si Jesus di ba? Sabi, palitan mo yan, yung bato gawin mong tinapay. So sabi niya, ito lahat na to, ito nakikita mo, ibibigay ko sa'yo. Di ba parang sa atin din po real, ariyero po yun sa atin na kugutom tayo, naku, gusto ko ng pagkain. Sa totoo lang po, first time ko po na habang nagtatrabaho po ako na nag-fast po ako na one day, sabi ko, kikita ko yung amoy pa lang. Nakakaingit naman, gusto ko rin kumain, pero sabi ko, praise God, kasi binigyan niya ako ng strength na hanggang ngayon, nandiyan pa rin po. So, hallelujah. Tapos, so, yun nga po, diba? Ang daming testing. Ang daming ibibigay ng mga kalaban sa atin. There's a lot of tests na it's good in our eyes. But remember, even though we get hit here, we will lose yung treasure talaga na hinahanda ni Lord. Kaya, maging bold tayo. Kaya kailangan po talaga ng prayer. Yung humbleness natin. Ano yung will ni Lord sa atin. Kasi si Lord, dahil nga 40 days, 40 nights na prayer and fast, siya alam niyo yung will ng God. Suit niyo yung full armor of God. So, kahit po may full armor dito na physically, it will be broken. But the armor of God, it will not be broken. So, yun po talaga dito. So, sabi rin po kasi doon sa Ephesians 6:13-18, doon po yung full armor of God. Sa last po ng 18, praying all the times in the Spirit with all prayer and supplication. Nakasulat pa rin po yun. Hindi daw po yung basta-basta ibibigay sa atin kasi kailangan talaga ng prayer. Kailangan po natin na intimate na relationships kay God so that we can be bold. Kasi super bold po ni Jesus, diba? Sabi niya, umalis ka, Santanas. Satanas pala, sorry. Ginigising ko lang po kayo kasi akala ko po na para lang po alam niyo kung ano pinagkakamali sa mga word ko po. Sorry. Okay po. So, yun nga po, diba sabi na umalis ka sa Satanas. Yan, sabi niya. So, tayo rin po, after nito, God will give us the power. We have this full armor of God na paglabas, umalis ka dyan. Gagano na tayo, diba? Huwag naman po sa tao, pero kasi baka nagulat sila, di ba, church to, tapos pagdating doon, nagkakagalitan, baka huwag naman po ganun. Pero, para spiritually, we will be strong kasi yun po yung kailangan natin. So, how Jesus respond na by, ito nga po, repeating po natin na by obedience, obeying the will of God, humble himself, and lastly, it become bold. Naging bold po siya dun sa salita ng Panginoon. So, what is the result? What is the result of that? The result is the overcoming. Na-overcome niya eh. Sabi ni, si Satan pa nga yung umayaw eh. Sabi, ano ba yan? Sige na, 3 beses na hindi pa rin tumatala. Sige, mamaya na lang. Parang ganun, diba? So, maybe to us, so, ito po mga kapatid, we should be aware kasi maybe right now we are strong. Sabi nga, maybe Satan, even the enemy will come to us. Kahit 3 beses nila tayong tusukin, daijoubu, parang we are strong. But after this, paano po ba tayo? Kasi nga sabi nga po, we should watch tayo, maging watchful po tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. Please don't let be this the end ng ating yung during events lang na nagpe-pray and fast. Parang tumatalab din po sa akin ito. So, pero we need to continue po talaga kasi mahirap po na wala tayong suot. Kasi si Jesus nga, tinetep, paano pa po tayo? Yaway pa po tayo, parang ang bilis na, tayo dito, nasundot dito, dito rin nasundot, paano pa ba tayo gagalaw niyan, di ba? So, kailangan talaga ma-feel tayo ng Holy Spirit. Amen. Na mag-yield tayo sa Kanya so that we can overcome because it's the right to respond. Because sabi nga niya, di ba, mga pangako mo, liwanag at kabay, yung tunay na galak, we can have the great happiness if we do the great response to Him. Kasi if we don't have a good response, even in our house, when your mother, katazgete, yada. Eh di magagalit na yung mother, di ba? So, when God, if you want to please God, when He say, okay anak, kain na tayo dito, ikaw mag-fasting ka na doon, mag-pray ka,
Okay, Papa, okay po. Parang so that Lord will open, mas lalo pang, mas marami pa yung blessing, mas nandun pa yung intimate na presence na binibigay po sa atin ng Lord. Amen po. So, last na po, so remembering po ulit yung nakasab ko pong verse sa Romans 12:1-2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is the true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing your mind. Then you will be able to test and approve that what God's will is His good, pleasing, and perfect will. Amen po. So, let us respond like Jesus. Obey, humble ourselves, bold in His word, and let us overcome it together. Thank you po. Hallelujah! So, let us pray po para po, let's give praise to our God. Hallelujah. Yes, Heavenly Father, oh God, maraming salamat for your great word, oh Lord God, that you give to us, Lord God. Lord, hayaan niyo po na kami po makapag-respond sa inyo ng great, Lord God, according to your will, Lord God, so that, Lord, purely, Lord God, itong power, the full armor of God, Lord God, ay lagi naming madala, Lord God. Lord, the obedience, the humbleness, Lord God, the boldness, Lord God, Lord, mold us, Lord God, according to your will. Lord, you are the potter's hand, Lord God. Kayo po may gawa sa amin. Kayo po nagmamayahari sa amin, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord God, sa kapatiran namin, Lord God. Hanggang sa paglabas namin sa buong, sa pamuling pagkikita po namin next year, Lord God, we know that there's a lot of testimony, Lord God, that you will bring to each everyone's life, Lord God. Maraming salamat, oh Lord. We will continue to raise your banner. In Jesus' name we pray. Amen. Ate Aliza, na-bless po ba tayo? Hamon po yan. Ilan taon ka na, anak? Ilan taon na si Ate Aliza? Ilan taon na pa si Ate Aliza? Ito yata ang gumawa. Taon ka na? Anthony? Magka-30. Millennial siya, no? Hamon po yan sa atin, no po, na talagang powerful mag-share. Kung kanina si Ate Rose, meron siyang 4 na P.